Hi guys, so gagawa lang ako ng reaction video tungkol sa post ni ni Mr. Pro Rider na idol ko. May kasabihan tayo. Ang malakas, pagdating ng panahon, humihina din. Ang magkasundo, pagdating ng panahon, nag-aaway din at nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan. Yun, no? So tama naman talaga sinasabi niya na na mahina na si Malakas. Pero ang hindi ko lang sigurado kung tama ba siya na nag-aaway-away na yung mga kasundo. Kasi hindi naman tayo kasundo, no? Anyway, isa nga pala akong motorcycle taxi rider, no? Since 2018. At nasaksihan ko lahat ng mga pinaglalaban ni Blue. Lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo. At totoo, tama naman siya na talagang mahina na si Malakas. Tulad kahapon, nagbiyahe ako mula tanghali hanggang hapon, no. Dati-rati nakakaano na ako, 1.5. Ngayon, ang napakalinis kong inuwi kahapon is 450 na lang dahil talagang napakahina na. Nakakalungkot man, talagang napakalakas na ni Red. O ni Katropa na sinasabi niya. Isipin mo, magda-drop off ka sa isang lugar. Mag-isa ka lang doon, tapos ang nagda-drop off doon na Katropa, 10. Ang pipick up, 10 rin, no? So, nakakalungkot man, hindi malayong lumipat tayo doon, no? Kung talagang magiging legal tong industriya ng motorcycle taxi. Ewan ko lang kung makakalipat ako rin. Pero base sa pananaw ko, no? Yung pinaglalaban ni Malakas na malegalize yung motorcycle taxi industry, sinimulan niya nun matagal na, no? Siguro bago may sa batas yun, mahina na talaga si Malakas. Patuloy pa rin kaming umaasa na magiging maayos pamamagitan ng bagong application na nilabas. Na magpasa hanggang ngayon ay mukhang hindi pa rin alam ng mga dating customer o customer na tumatangkilik kay Malakas, no? So, pero sa tulong ng advertisement, siguro magkakaroon na. Baka manumbalik uli. Ngayon, hindi ko alam kung bakit kailangan pang sabihin yun na mahina na. Since mahina naman na talaga, di ba? Na parang proud ka pa. Parang hindi naman yata, no? Tigilan na natin yung mga ganyan na batuhan ng mga pasaring sa mga platform. Kasi wala namang ibang dyan magiging apektado kung di yung mga mananakay. Kaya saludo ko sa mga rider ni Malakas na hanggang ngayon ay kumakapit pa rin. Kumakapit pa rin sa pag-asa na manunumbalik yung lakas ng dating biyahe. Isa ako ron. Hanggang ngayon, hindi ako nagtangkang maghanap ng iba. O lumipat man lang. Pag nalegalize yung motorcycle taxi industry sa Pilipinas, ang makikinabang niyan tayong lahat, no? Shoutout TWG. Alam niyo ba kung bakit tumatagal yung paglilegalize o pagbalangkas ng mga batas na ipapasa sa Kongreso? Dahil yan sa hindi pa legal ang motorcycle taxi, ay nagkaroon na ng panghahatak ng mga rider sa ibang kumpanya. Okay? Nagtalaga ang TWG ng capacity ng mga participating platform tulad sa Malakas, sa Kasundo at sa Katropa. Kasi ang ibig sabihin nun, yung safety ang talagang tinitingnan ng TWG. Kung paano nila ipapasa yung gagawing babalangkasing batas. 'Di ba? Kung sino yung mas mainam, mas konti ang aksidente o mas maganda ang performance sa lansangan, yun ang gagawing standard. Okay, kung paano magiging standard yun kung yung biker ni Malakas hinatak mo, 'di ba? Yung capacity ng mga participating rider, kinuha mo doon. 'Di ba? Kung nakuha mo yung rider nung Malakas at nung Kasundo, wala nang basihan yung pinag-aaralang batas na binabalangkas. Wala nang basihan kasi
Yung capacity pinag-uusapan dyan eh. Kung nakuha mo na lahat, ano pa gagawing standard yun sa'yo? Diba? Na napakarami, nakita mo naman, ang daming nagpo-post na mga disgrasya sa kalsada. Okay? Anyway, hindi kami naninira, no? Kasi hindi kami nagsasalita ng walang basihan. Ito. Yon, so tandaan natin na ang paninira ay yung mga bagay na sinasabi mo na walang katotohanan. Yun yung paninira. Pero yung mga bagay na sinasabi mo na may basihan ay pagmulat sa mga tao. 'Di ba? Pagmulat sa mismong sa inyo mismo na dapat ayusin nyo kasi anytime baka lumipat kami diyan. 'Di ba? Pag nawala si Malakas na tingin ko hangga't may nagbubook eh hindi kami aalis. Pag wala nang nagbubook, wala kaming choice. Siguro magbebenta na lang kami ng lupa para makasurvive, no? Tama ka sa sinabi mo na yung aksidente, laging nandyan. Pero mali ka sa sinabi mo, hindi yun maiiwasan. Okay, for example, nakakita ka ng kalsada na nakasulat accident prone area. Ibig sabihin ba, aksidente di mo maiiwasan? Nakalagay na nga dun eh. Accident prone eh. So mababagal ka para hindi ka maaksidente. Lalo sa kurbada. Isa pang example, lalo na sa ating mga rider, sisilong sa puno. Diba? So pag silong mo sa puno, nabagsakan ka ng sanga, tingin mo ba aksidente yun? Hindi yun aksidente. Kasi alam mong may puno pero hindi mo alam na babagsakan ka ng sanga. Pero kung inisip mo, nag-future think ka na baka may sanga dyan na babagsak, hindi ka mababagsakan ng sanga. So napiprevent yung aksidente, okay? Lalong-lalo na sa kalsada. Kasi kaya nga tayo may sa LTO pinag-aaralan niya kung paano mapiprevent yung aksidente, okay? Yung kawalan ng disiplina sa kalsada, yun ang nagtutulak sa mga rider para maaksidente. Okay, paano mo maiiwasan yun? Tingnan mo to. O, diba? Nakadamay pa. So, siya yung mismo aksidente. Kung paano ay iwasan ng aksidente? Di umiwas tayo sa katropa. Pwesto ka sa kanan, bigla kang kakaliwa. May nakadamay ka pa. Okay, yun lang. So, sana walang personalan. Tulad ng mga nagme-message sa akin. Kasi wala naman akong pinipersonal na tao. Wala akong mini-mention. So, shoutout sa'yo na nagbabanta sa akin. Yan. So, sarili ko lang pong opinion ng mga sinabi ko. Maraming salamat and peace out.